So good day mga boss, welcome na naman po sa ating panibagong video. So sa video natin ngayon mga boss ay magtuturo tayo ituturo ko sa inyo yung diagram mga boss ng paggawa ng dual horn sa ating mga motor. So siyempre sa dual horn mga boss, meron tayong gagamit tayo ng relay. So isang relay yan mga boss. Yung ating relay meron niyang 30, 86, 85, 87A at 87. So yan siya mga boss. So sa ating motor meron siyang stock horn. So gagawa tayo ng ating stock horn mga boss. So ito yung ating stock horn. So sa ating stock horn mga boss, meron siyang dalawang pin. So ito ay negative at yung ating positive. So ito, meron tong dinugtugtungan ng mga dalawang wire mga boss. So ito yung ating stock horn. So ito yan mga boss. So ito yung wire ng ating stock horn. So halimbawa dito siya nakalagay mga boss. So dito siya kabit sa stock wire natin mga boss. So itong stock wire mga boss, tatanggalin natin doon sa ating stock horn. Ilalagay natin siya sa number 85. So yan. At yung isa naman mga boss, yung isang pin, yung ating positive mga boss, ay ilalagay naman natin sa number 30. So yan, meron tayong positive mga boss. Meron tayong positive dito sa 30 at negative dito sa number 85 ng ating relay. So etong positive mga boss ng ating stock horn ay ilalagay naman natin siya sa number 87. So yan. So dito sa ating stock horn, meron na siyang negative at meron siyang positive. So pag once na tayo ay nagbusina mga boss, so ito yung ating stock wire galing sa ating wiring ng ating motor. So papasok dito yung negative at yung positive. Automatic mga boss, pag once na nagkaroon to ng connection, yung number 30 at yung ating 85 ay magko-connect siya dito papunta sa number 87A. So yan mga boss, magko-connect siya. Pag once na nagbusina tayo, automatic yung kuryente ay papalo dito sa ating stock horn. So meron siyang positive mula dito sa ating number 87A at meron siyang negative. So tutunog na yan mga boss. Tutunog na yung ating stock horn. So paano naman natin i-rewire o ilalagay yung ating loud horn? So sa loud horn mga boss, meron niyang dalawa. So dalawang malalaking busina yan mga boss. So yan. So isipin na lang natin na busina yan mga boss. Yang dalawa na yan. So meron siyang ganun pa rin mga boss, dalawang pin. So yan. So etong dalawang pin na to ay ilagay natin sa negative. So yan, negative na yan mga boss. So eto namang dalawa na to ay pagsasamahin din natin. So yan, papunta naman siya dito sa ating number 87. So yan. At yung ating switch naman mga boss para sa dual horn papunta dito sa ating loud horn ay dito tayo kukuha mga boss ng trigger. So gagamit tayo dito ng halo switch o halo switch. So yan. So sa halo switch mga boss, meron siyang positive at negative.
So, eto mga boss, pwede to. Direct na rin natin sa battery. At eto ay sa negative naman mga boss. So, mas maganda to. Naka-direct siya sa battery. O eto mga boss, etong positive na to ay ilagay natin sa accessories wire. So, meron siyang normally open. So, normally open at normally close. So, meron din siyang common. So, yung normally close mga boss, yan ay hindi na natin gagamitin. So, ang gagamitin natin dito ay yung ating normally open at yung common. So, pagsasamahin natin siya mga boss, etong normally open at yung ating common, papunta dito sa number 86 ng ating relay. So, dito na mga boss yung connection ng ating dual horn. So, pag once na nakapatayan mga boss, nakapatay yung ating, o hindi nakapindot yung ating halo switch mga boss, ang magkukunik lang ay yung ating stock horn. So, nandito yung switch natin. So, pag nag-switch tayo, o nagbusina tayo mga boss, yung kuryente na galing dito sa ating stock wire ay pupunta dito sa number 30 at 85. So, magko-connect siya dito. Papunta sa number 87A. At yung tutunog mga boss, itong ating stock horn. So, kada pindot mo ng busina, so, ito ang tutunog. Yung stock horn. So, pag once naman na, in-on naman natin mga boss, o pinindot natin yung ating halo switch, so, magkakaroon ng connection dahil meron siyang positive and negative. So, magkakaroon siya ng connection dito mga boss, yung ating common at normally open. Pupunta yung kuryente, papunta dito sa number 86. So, meron na siyang kuryente o meron na siyang supply yung 86 natin. At meron na ring negative supply yung ating 85. So, pag once nagpindot tayo mga boss, papasukan to ng positive. Etong ating number 30. So, yung connection na para dito sa 87A ay lilipat naman dito mga boss sa number 87. So, kada busina mo mga boss ay yung kuryente dito papalo sa number 87. So, automatic na bubusina yung ating loud horn. So, ito yung ating loud horn dahil meron na rin siyang negative at yung positive supply na galing dito sa ating number 87 mga boss. So, yan. So, pag nakaangat yung ating halo switch, ang tutunog ay yung ating stock horn. So, pag in-on mo mga boss, magkakaroon ng supply ito. Itong ating 86 at meron na ring negative supply. So, pag once na nag-trigger tayo ng ating busina, magkakaroon to ng kuryente na dadaloy dito. So, dahil naka-float na yung positive and negative at nadaluyan to ng positive mga boss, ang connection naman ay punta naman dito sa number 87. So, etong bubusina naman yung ating loud horn. So, yan mga boss. So, yan, ganyan lang kabilis na i-rewire yung dual horn para sa ating mga motor mga boss. So, hindi siya komplikado at napakadali lang. Isang relay lang mga boss ang kailangan natin para magawa natin yung ganitong klaseng project mga boss sa ating motor. So, sana ay may natutunan kayo mga boss sa napakasimple at napakadaling diagram na ito para sa ating motor. So, dual horn, pwedeng loud horn at pwedeng stock horn mga boss. So, yan. Muli mga boss, maraming salamat at sana ay may natutunan kayo sa ating video. Huwag po natin kalimutang mag-like, share, and subscribe mga boss para lagi tayong updated mga boss sa ating mga panibagong video gagawin. So, yun, muli, maraming salamat mga boss at God bless!